mga siskasari at kami ng aking anak ay papauwi na. So galing kami sa palengke, nag-pick up ako guys ng quarter leg and chicken wings and chicken drumstick at saka yung boneless bangus kasi kaunti lang yung ano nila guys, boneless bangus 100 sana yung ating order para ma-deliver sa tindahan pero out of stock. So mabuti na lang at meron siyang ano pa na ibigay sa akin na 50 pieces or 2,500 pesos. So ang ating puhunan dyan ay 50 and then ang benta po ay 65 pesos each. And then meron din tayong mga bombay, sibuyas bombay and fresh Mickey. So yun yung binili namin sa palengke at medyo traffic na ngayon dahil time check tayo ay 3:03 na ng hapon. And then ang nagbabantay sa aking meat shop ay si Mr. kasi ang aking anak ay walang ano ngayon, wala siyang klase, so kami na ang nagpunta sa palengke. Okay, thank you so much guys for watching always my vlog, no? Ngayon ay nakabalik na ako sa pagbablog, no? Siguro every other day meron tayong upload and update sa aking sari-sari store sa bahay namin and sa aking maliit na meat shop and sari-sari store. So sa mga mama na gustong kumita, no, hindi na kailangan magrenta kayo. Kung meron kayong space sa inyong bahay, sa labas sa inyong bahay, sa terrace, pwede kayong mag-umpisa kahit 10,000 lang sa sari-sari store guys, kasi yung 10,000 pesos nyo wala kayong renta, sa bahay lang, medyo marami na yan siya at makikita na yan ni customer na may stocks ka, no? Ang gagawin mo lang, scattered mo lang sa yung mga estante or ihang nyo yung mga sachet dahil yun naman yung ano, yung mga mabebenta, yung mga sachet, mga coffee, yun yung mga saleable sa mga sari-sari store, mga maliit na sari-sari store. So hindi na kailangan magrenta pa kayo pag meron kayong space sa bahay ninyo, sa bahay na lang para makasave pa kayo at andyan kayo sa bahay, hindi kayo aalis. Kagaya ng aking ginagawa sa aming bahay, yung aming terrace ay ginawa ko talagang sari-sari store for 9 years guys, ha, dahil nag-umpisa ako 2014. Ano pa, yung aking eldest daughter ay kagagraduate lang ng college and then meron pang 3 na pinapaaral ko, so malaking tulong talaga yung aking tindahan, yung aking sari-sari store, kahit na minsan ay hindi ganong malaki ang kita, minsan din medyo malaki naman, lalong lalo na pag mag-move yung ating mga beer, yun talaga ang nagpapalaki ng aking sales sa aking sari-sari store sa bahay dahil pag mag-umpisa na yung ating mga suki, kahit 2 lang ay pabalik-balik na yan sila hanggang makaubos ng ilang case pag weekend. Yan yung malakas doon sa aking sari-sari store. So magandang pang dagdag income talaga pag sa bahay lang ang mga misis. So kailangan talaga ang misis ay may income din. 2 kayong kumakayod sa panahon na ito. Okay, and thank you so much sa lahat ng nanonood ng aking vlogs sa aking tindahan sa bahay na nag-close for 3 months. And then sabi ni Mr. hindi na daw kami magtinda uli kasi napapagod na si Mr. And then hindi talaga ako pumapayag guys. Gusto ko talaga magtinda dahil sayang naman yung oras namin, 2 kami. And then pag 2 kami doon sa meat shop, parang ako ay naghihinayang na 2 kami and then isang tindahan lang. Pwede naman isa lang ang magbabantay dahil meron naman akong mga sales ladies. So hindi talaga ako pumapayag and ako talaga ang nagporsige na ibalik yung aking tindahan. So yun na yung niya, itsura niya. So nabago lahat dahil gi-repaint na to ni Mr. Gi-repaint niya and then wala na namo gibutangan og katong mga plyboard. So kung naagid mo budget, magpalit na lang gid mo og boltless rack. Mas maayo gid siya kay dili na siya bukbukon, dili na siya anayon, dili siya madaot, and then very safe yung ating mga paninda na i-display doon, lalong-lalo na sa mga wine, mga debote, dahil matibay talaga siya guys. So nakabili ako ng 3. Plano ko sana guys, kung meron lang akong budget at medyo malaki ang space ko doon sa aking bahay, ay yung gondola talaga, pero mahal. Yung double na gondola ay nasa 8,000 plus. So yung boltless rack na lang ang aking binili. Okay, so yun ang ating update sa ating tindahan.
magandang business kung tamang-tama lang ang ating kapital, kasi madali tayong makapag-umpisa. Tapos dressed chicken, ang dressed chicken talaga guys ay halos lahat ng tao ay kumakain ng dressed chicken, no? Lahat ng religion, kasi yung sa karning baboy may hindi kumakain, yung SDA hindi yan sila kumakain ng karning baboy, at saka yung ating mga kapatid na Muslim. So maganda ang frozen foods and then dressed chicken. And then pag maganda talaga ang pwesto ninyo, isabay nyo na lahat. Mag sari-sari store, magandang negosyo yan siya with frozen foods and meat shop in all. Kagaya ng sa akin guys, no, sana marami ang nai-inspire sa aking sinishare, sa aking maliit na meat shop and sa aking sari-sari store. Kahit na malapit lang kami sa mga wholesaler dito sa aking area, marami talagang nag-wholesale na dito at malaking mga grocery store, pero kahit pa paano ay may benta pa rin ako, no? Thank God. At hindi mo talaga mamamalayan na yung mga stocks mo ay nag-move talaga, kahit sasabihin natin parang napundo siya sa yung mga shelves, pero pagdating ng ilang araw ay sasabihan ka na lang ng yung sales lady na, ate, wala na tayong ganito, wala na tayong ganito, so kailangan mag-restock tayo. So ganyan ang aking ginagawa, mga sis ko, sorry, mga discarding malupit para lang tayo ay makasurvive, dahil hindi talaga mawawala yung ating mga monthly bills, tuition fee at mga loans. Ganyan talaga pag may business tayo. So kailangan lang ng tiyaga at pray hard and give thanks to the Lord sa lahat ng mga blessings. At kami ay malapit na sa meat shop ko, and rock and roll to the max na naman tayo, mga sis kasari. And then yung aking sari-sari store sa bahay ay close temporarily. Gi-close ng aking anak dahil nag-review siya guys. Ingon ko ayaw lang i-close kay sayang, kay di man gyud permi na magpalit kay pag abot ako dito ning balik ko kay nabilin ako cellphone, so gi-close gud sa ko ang anak guys. Gibaba niya ang ako mag sari-sari store sa balay na ako'y pultahan sira, and then napod ko'y katong kuan blinds, gibaba niya ang blinds. So na blind gud akong tindahan, pag budol si customer na close gud akong tindahan. So guys, ito yung aming trabaho pag hapon na. Pag dumating na yung ating mga stocks, busy talaga kami sa aming preparation. At si Mr. ay tapos nang nagdi-debone sa aming mga karning baboy sa ating 1/2 carcass. Okay, so ito ang ating mga pork buto-buto in ribs, and meron tayong pata. Ang 1/2 carcass natin ay 2 pata lang yan siya. Okay, at ito yung ating pork chop, 320 ang 310 lang ang kilo. Ang ganda ng pagka-slice ni Mr. at very fresh ang ating karning baboy dahil Monday ngayon at bagong-bago ang ating mga display. Dressed chicken, bagong-bago, and then yung ating karning baboy, tapos ito yung ating pork belly, and then ito yung pork kasim, and yung ating pork pierna. So ito pa lang ang ating na-display dahil 3:00 pa naman ang hapon. And then yung ating mga hotdog. Bukas guys, meron tayong order ng mga pure foods. And then ang hinihintay ko ay yung aking delivery ngayon ng Selecta. Nagdagdag tayo dahil naubos na yung aking watermelon slice. Malakas sa bahay ang aking watermelon slice. Nagdala ako ng ice cream doon sa bahay namin. And then meron pa tayong mga hindi pa na-slice na mga pork pierna. Okay? At kami ay magdi-display muna para pag may mga customers ay mamili na lang sila dito at naka-slice na lahat. Okay, ito ang ginagawa namin guys. So 1/2 carcass, kami na ang nagdi-debone. And then ito yung ating very fresh na boneless bangus, 50 pieces ito. Tapos Bombay. Yan. At ako na naman ang magbabantay dito. Si Mr. ay uuwi na yan siya para tapusin yung kanyang project sa bahay dahil hindi pa tapos
tapos nag-repaint sa aming mga grills. And ito yung ating mga ice cream guys. Alam nyo, ang dami na naming naibenta ang half gallon, 1.3 liters at saka yung ating 750 ml. Malakas na malakas yung ating mga premium flavors. And ang ating gardenia ay ito na lang, October 3 pa ito mag-expire. So pwede pa yan natin ibenta dahil September 30 and October 1, October 2 pwede pa. Okay, at alam nyo guys, ito na lang ang aking mga cornetto. Wala na tayong overstock sa ilalim. And then, nagdala din ako sa bahay dahil binabalik-balikan ng aking mga customer na mga bata ang ating watermelon slice. So, yan na lang din ang ating watermelon slice. And ito ay ang ating french fries. And then, pag may bumili ng 1/2 ay magtimbang na lang kami. 70 pesos ang ating 1/2 kilo, 140 ang 1 kilo. Ito ay french fries galing sa Virginia. Okay, so hinihintay ko na lang yung aking order from Happy Store sa Selecta. At sila ay uuwi na guys, nagdala ng ulam. So, ganito kami dito, yung aming daily routine. Para na rin ma-open yung ating sari-sari store sa bahay. Okay. At eto guys, ang update sa ating sari-sari store. Eto guys, naghanap ako ng 1 kilo na merienda pack, and then sa Lots for Less ay walang stocks dahil nahalina na may atong 1 kilo. So, isa na lang ni akong 1 kilo din, no? Isang kilo na lang, isang pack. Tapos, ito yung Filipino style. Mas masarap talaga, guys, ang sweet and style. And yan yung sellable. Mabentang mabenta. Tapos, yung ating canned goods doon, as usual. And meron akong order sa grocery worth 18,000. Pero hindi ko pa chine-check out, guys. Kasi, meron akong due date sa aking credit card ngayong October 7. So, ato lang angay-angayon, no? Ang ato ang mga budget para dili ta ma-short. Kailangan gud bayaran ang atong credit card. Kaya dako jud kay tabang ang laking tulong ng credit card, mga kasari. Alam nyo, yung aking mga groceries doon sa bahay, nag-swipe ako ng worth 31,000. And then, every day ay nagbubukod ako ng 1,000 pesos kasi more than 30 days ang ating due date. So, more than 30 days pa tayo bago magbayad. So, ang laking tulong talaga. Basta gamitin lang natin wisely ang ating credit card. Ang laking tulong talaga, mga kasari. Okay, so dito na magtatapos ang ating vlog. Cambio day. Pilay cambio. Sige. Tapos, kanina si Virginia, nagkuha tayo ng tig 1 kilo. Kaunti lang dahil marami pa tayong stocks. Okay.
pesos ang isang rim, and then 10 pack ang laman niya, and then ito ay 160, so 16 pesos ang ating puhunan, and then ang benta ko dito ay 25 pesos lang. Tapos ito guys, ito lang mga saleable yung binibili ko. So meron din tayong 8x14 Bismarck, and ito yung mga Bio Plus na smoke, 6x12 and 5x10. Ito yung binibili dito ng aking masugi para lagyan ng mga balot, yung magtitinda ng mga balot pag sa kantina. And then mga Texas na ice wrapper, meron tayong 4x12 and 5x16, and ating mga downies. So dito guys, lahat yung ating mga non-food naka-display. Ano lang yung saleable yan, yun lang yung aking mga stocks dito i-display natin. At mga sunrocks, tapos meron din tayong mga konti na lang guys yung ating mga bar soap. So dagdagan na naman natin yan siya. Tissue 11+1, so ito talaga ang hinahanap ko pag ako'y mamimili, yung mga may free. So ito ay 11+1, and then itong Econo Rule 11+1 din yan siya. So yan na lang ang natitira, at meron din tayong upsize na Suncare, medyo malaki. So dito kaunti na lang yung ating mga bar soap. So ito lang guys ang aking non-food section, at meron din tayong mga shampoo dito sa itaas. Toothpaste na nakasabit dyan, mga shampoo powder na sabon. Yan. So yan lang guys, kaunti lang. Okay. Okay guys, meron tayong mga dressed chicken, itong dalawang bag. Meron pang isang bag dyan sa ilalim ay galing sa SNR, dahil pareho lang sila ng presyo sa farmers, 168 per kilo. So sa SNR lang tayo nag-pick up. And then itong quarter leg 20 kilos ay galing sa ating suki sa palengke. And then meron tayong drumstick and 10 kilos na chicken wings. Yan guys, ito yung mga stocks na pinipick up namin sa palengke at sa SNR, at dumating na ang aking pork carcass. Gamay atong carcass karon. So parang 35 kilos lang, no? Sige lang, nay box day. Wala kani. Tapos meron tayong dalawang bag na fresh Mickey. Okay. Tingnan lang ito, wala